Ako si Dr. Gabriel Roxas. Malugot ko kayong tinatanggap sa lakas sa pagtanda. Laging pagod sa umaga ngunit hirap matulog sa gabi. Upang mas madali ninyong maunawaan ang paksa, ang video na ito ay may mga larawang ginawang ay bilang gabay. Tatalakayin natin ngayon ang simpleng mineral na posibleng solusyon sa inyong problema, ang magnesium. Pakinggan po ninyo kung bakit mahalaga ang tamang oras ng pag-inom nito para sa kalusugan. Maraming tao sa buong mundo ang dumaranas ng hirap sa pagtulog at karaniwan itong nararanasan ng mga kababaihan at ng ating mga nakatatanda. Kapag tayo ay nakakaedad, unti-unting bumababa ang natural na production ng ating katawan ng tinatawag na melatonin, ang hormona na utos sa utak na oras na para matulog. Dahil dito, nagiging pira-piraso o napuputol ang ating pahinga sa gabi na nagiging sanhi ng matinding panghihina sa umaga. Bukod sa pagbabaeng melatonin, ang mga karamdamang madalas nating daing tulad ng pabalik-balik na pananakit ng kasukasuan at sobrang timbang ay nakakadagdag din sa hirap sa pagtulog. Kapag nasisimulan na tayong matulo, may mga natural na pagbabagong nangyayari sa ating loop. Bumaba ng bahagya ang temperatura ng katawan, bumabagal ang tibok ng puso, at unti-unting lumuluwag ang ikting ng ating kalamnan upang ganap na makapahinga. Sa pagkakataong ito, naiba rin ang daloy ng kaisipan ng ating utak mula sa pagiging aktibo. Ito ay lilipat sa mas kalmadong antas. Dito natin madalas nararanasan ang pakiramdam na parang tayo ay nahuhulog o nakakakita ng malabong imahe habang nakapikit. Ang magakatuwang pakiramdam na ito ay ganap na normal na bahagi ng proseso bago tuluyang makatulog. Dito ngayon papasok ang malaking tulong ng mineral na magnesium sa sistema natin. Kapag tayo ay papunta na sa malalim na pagtulog, ang ating utak ay nagpapalit ng kumpas. Mula sa mabilis at abalang pag-isip sa buong araw, ito ay unti-unting babagal upang pumasok sa yugto ng pamamahinga. Sa masandaling ito, normal lamang na makaramdam tayo nga kakaibang sensasyon o makakita ng nga malabong imahe. Ang paglipat na ito ay isang mahalagang bahagi upang tuluyan tayong makapasok sa mahimbing na tulog sa gabi. Minsan ay nakakaranas tayo ng biglang pagising o pakiramdam na nahuhulog na nagiging dahilan upang maudlot ang ating pamamahinga. Bago natin talakayin kung paano eksaktong makakatulong ang magnesium upang maiwasan ang mga ganitong abala, hinihikayat ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, mas madali ninyong makikita ang nasusunod nating pag-uusap tungkol sa pangangalaga sa inyong mahalagang kalusugan. Maraming pagsusuri ang nagpapakita na ang magnesium ay nagsisilbing tagapag-ayos ng komunikasyon sa loop ng ating utak. Upang mas madaling maintindihan, isipin ninyo na ito ang pumipigil sa mga maingay na signal na nagpapagising sa atin. Pinalalakas din nito ang kemikal na nagbibigay ng pakiramdam na kalmado. Dahil dito, nagiging mas maayos ang pagdaloy ng mensahe sa ating isipan na kailangan upang mabilis tayong makatulog. Lalo na sa ating mga may edad na malaki ang nagagawa ng mineral na ito upang mapabilis ang pagtulog at mabawasan ang matinding pagkapagod sa umaga. Ngunit laging tandaan, ang paraang ito ay gabay lamang kung patuloy o lumalala ang sintomas ng inyong insomnia. Kailangan ninyong magpakonsulta agad sa doktor. Sa mga susunod na bahagi, titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga pag-aral tungkol sa tamang paraan ng paggamit nito. Sa isang malawak na pagsusuri na tumutok sa mga nakatatanda, napansin na malaki ang naitulong ng magnesium sa kanilang pagtulog. Ayon sa resulta, ang mga taong gumamit ng mineral na ito ay nakatulog ng mas mabili kumpara sa mga hindi gumamit. Napansin din na mas mahaba ang kanilang tulog at mas nakapagpahinga sila ng tuloy-tuloy. Isang napakagandang balita na ang isang simpleng bahagi ng nutrisyon ay maaring magbigay ng lunas. Bagaman nagpapakita itong positibong epekto, hindi nangangahulugang isa itong himalang gamot para sa lahat ng uri ng insomnia. Gayunpaman, dahil madaling mahanap at hindi naman nakakasama sa katawan kung tama ang dami, magandang subukan ang magnesium bilang tulong.
Isip lamang na ang pamamaraang ito ay pandagdag kung laging hindi makatulog, mabuting magpakonsulta agad sa doktor para sa kaukulang gabay. May isa pang kapansin-pansing obserbasyon mula sa mahabang pag-aral kung saan tinutukan ang kaugalian sa pagkain ng maraming tao. Lumabas na ang mga individual na sapat ang daming ng nakukuhang magnesyum mula sa kanilang kinakain ay may pinakamagandang kalidad ng tulog. Madalas na nakukuha nila ang inirekomendang mahigit 7 oras na pahinga tuwing gabi. Ito ay nagpapatunay na ang sustansya mula sa pagkain ay direktang may kinalaman. Kapansin-pansin din sa pag-aaral na ito na ang epekto ng magnesium ay nanatili kahit na isinalang-alang na ang ibang mga dahilang gayan bigat na katawan o pamumuhay. Subalit, may natuklasan silang mahalagang pakbubukod. Hindi masyadong nakita ang magandang epektong magnesium sa pagtulog ng mga taong dumaranas ng depresyon. Ito ay nagpapaalala na ang problema sa pagtulog ay maaring maging komplikado at nangangailangan ng komprehensibong diskarte. Ayon sa mga sumuri, napatunayan na ang sapat na magnesium sa katawan ay hindi lamang nagpapahabang ng tulog kundi tumutulong din para mabawasan ang matinding pagkapagod kinabukasan. Isang magandang halimbawa nito ay ang kakayahan ng mineral na tumulong sa paggawa ng enerhiya na kinakailangan ng ating mga sulula makapon upang tayo ay manatiling masigla at malakas sa ating pang-araw-araw na gawain. Upang mas madaling maintindihan, isipin po natin na ang bawat kinakain at ininom natin ay ginagawang parang gasolina ng ating katawan. Ang gasolinang ito na nagbibigay lakas ay tinatawag sa agam bilang ATP. Kung walang partikular na enerhiyang ito, hindi gagana ng maayos ang ating panloop na organo. Ang magnesium ay parang susi na nagpapahintulot upang makagawa tayo nitong mahalagang ATP. Bukod sa enerhiya, isa sa pinakamalaking tulong nito ay ang pagpapaluwak ng mananinigas na kalamnan upang tayo ay makaramdam ng ginhawa. Nakakaprotekta rin ito laban sa pagkasira ng mga selula na nagdudulot ng labis na panghihina. Paalala lamang po ng paraang ito ay gabay lamang. Kung patuloy o lumalala ang sintomas ng inyong insomnia, kailangan ninyong magpakonsulta agad sa inyong doktor. Batay sa mga opisyal na gabay medikal sa Europa para sa mga problema sa pagtulog, ang unang hakbang na iminumungkahi ay ang pagsasanay sa ating mga nakagawian. Ito ay tinatawag na therapy kung saan binabago ang mga maling kaugalian bago matulog. Kasama rito ang pagtatakda ng eksaktong oras ng pagtulog araw-araw at paggawa ng isang napakakalmadong kapaligiran sa inyong sariling silitulugan. Mahalagang iwasan ang mga inuming may caffeine at alak, pati na rin ang pagkain ng mabibigat ilang oras bago matulog. Ang mga ito ay nakakagambala sa natural na proseso ng ating katawan sa pagpapahinga. Gayon din, dapat nating itabi ang mga telepono at television kahit 1 oras man lang bago mahiga. Tandaan po natin na ang ating kama ay nakalaan lamang para sa maayos at mahimbing na pagtulog natin. Kung kayo ay nakahiga na ngunit lumipas na ang 20 minuto at gising pa rin, mas mabuting bumangon muna, humanap ng nakaka-relax na gawain at bumalik lamang kapag nakaramdam ng matinding antok. Makakatulong din ang mga ehersisyo sa paghinga upang pakalmahin ang isip. Tandaan po, ang parang ito ay gabay lamang. Kung patuloy o lumalala ang sintomas, kailangan ninyong magpakonsulta agad sa inyong doktor. Sa kabilang banda, may mga pagkakataong nagre-reseta ang mga ekspertong gamot para sa seryosong hirap sa pagtulog. Kabilang narito ang ilang ligtas na pampakalma o mismong suplemento ng melatonin upang mapabilis ang pahinga sa gabi. Pinapaalalanan tayong suring mabuti kasama ng ating doktor kung kinakailangan ba talaga ang matagalang pag-inom nga ito o mas mabuting subukan muna ang natural na paraan. Ayon sa magkinikilalang universidad tulad ng Johns Hopkins, may mga karagdagang pamamaraan na maaari nating subukan upang gumanda ang tulog. Inirekomenda nila ang pag-inom ng kaunting mainit na gatas na naglalaman ng natural na pampakalma o kaya naman ay taagawa sa kamomile. Nakakatulong din ang katas ng cherry dahil nagtataglay itong banayad na kemikal na nag-udyo sa ating sistema na handa na itong matulog.
Bagamat may mga pakaing likas na may melatonin tulad ng ilang uri ng kabuti, kakailanganin po ninyong kumain ng kilo-kilo nito para umapekto. Mas mainam na ituon natin ng pansin sa mga simpleng gawi araw-araw. Ang banayad na ehersisyo tuwing umaga ay nagpapalalim ng inyong pahinga sa gabi. Subalit iwasang gumalaw ng labis 2 oras bago mahiga upang manatiling kalmado ang katawan. Isa pang aspeto ay ang temperatura ang inyong silit. Ayon sa mga eksperto, ang pinakamagandang lamig para sa mahimbing na tulog ay nasa pagitan ng 18 hanggang 22 antas sentigrado. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling kagamitan, sapat na ang mayos na ventilasyon. Paalala po, ang pamamaraang ito ay gabay lamang. Kung patuloy o lumalala ang sintomas, magpakonsulta agad sa doktor. Para sa mga kababaihang dumadaan sa menopause, madalas makagambala ang biglaang pag-init ng katawan sa kalagitnaan ng gabi. Mainam na panatilihing mas presko ang inyong kwarto kumpara sa nakasanayan. Malaking tulong din ang pagsusuot ng mga maluluwak na damit na yari sa purong bulak na madaling makahigop ng pawis. Iwasan po ang kumot na gawa sa sintetikong materyales na nakukulong ng matinding init. May malaking epekto rin ang liwanag na nakmumula sa ating mga television at cellphone. Ang tinatawag na asul na ilaw mula sa mga gadget ay nakpapabagal sa paglabas ng ating sleep hormone na melatonin. Kaya naman pinapayuhan ang lahat na buhayin ang night mode ng telepono upang mabawasan ang liwanag nito. Ang simpleng pagbabawas ng panggambalang ilaw ay mabisang paraan para mapabilis ang inyong pagtulog. Kahit ang maliliit na ilaw mula sa nakasaksa na telebisyon ay kayang gisingin ang inyong diwa kahit kayo ay nakapikit na. Kung madalas kayong bumangon para umihi, gumamit ng malamlam na pulang ilaw sa halip na buksan ang pangunahing bumilya. Ang ganitong klase ng ilaw ay hindi nakakasilaw kaya hindi mabibigla ang inyong utak at mas madali kayong makakabalik sa pagtulog pagkatapos ninyong pumunta sa banyo. Isang mahalagang paalala na normal lamang na tumagal ng hanggang 30 minuto bago tayo makatulog muli matapos magising sa kalagitnaan ng gabi. Ang melatonin ay hindi lamang basta nagpapaantok sa atin. Ito rin ang nagsisilbing master clock ng ating buong katawan na nagpapasya kung kailan tayo dapat maging aktibo at kailan tayo kailangang magpahinga, lalo na kapag nagbabago ang liwanag mula sa kapaligiran. Pagsapit na edad na 60, umaabot na lamang sa kalahati ang natural na produksyon natin ng melatonin kumpara sa ating kabataan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga nakatatanda ay mabilis magising ng maaga. Ang pag-inom ang tamang dami bago matulog ay maaring makatulong, ngunit dapat itong gawin ng may pag-ingat. Laging isisip na ito ay pandagdag lamang. Kung patuloy ang sintomas, kumonsulta agad sa inyong doktor. Ang kadalasang dami ng melatonin na nakakatulong ng hindi nakakasama ay mula 1 hanggang 5 miligramo. Ito ay mainam na inumin tinatayang 10 hanggang 30 minuto bago pumasok sa kama. Sa kabilang banda, para naman po sa pag-inom ng magnesium, mas magandang kunin ito 1 o 2 oras bago kayo matulog. Kailangan kasing sapat na oras upang tuluyang matunaw at may pamagi ang mineral sa inyong katawan. Sana ay naging malinaw at nakatulong ang simpleng paliwanag na ito upang mas maunawaan ninyo ang ugnayan ng nutrisyon at pagtulog. Naway makaroon kayo ng mas maayos at mahimbing na pahinga gabi-gabi upang harapin ang araw na may sapat na lakas. Ang pag-alaga sa inyong sarili kasama ang tamang gabay ay susi sa magandang kalusugan. Tandaan po na ang mga ibinahagi ko ngayon ay nagsisilbing pangkalahatang kaalaman lamang at hindi kapalit ng formal na reseta ng inyong manggagamot. Iba-iba ang pagtanggap ng ating katawan sa mga suplemento. Kaya hinihikayat ko kayong kumonsulta muna sa inyong personal na doktor bago magsimula ng anumang bagong nakagawian sa inyong kalusugan. Maraming salamat po sa inyong oras at tiwala dito sa Lakas sa Pagtanda. Tinalakay natin ang tungkol sa temperatura. Ngunit alam ba ninyo na may mga makabagong teknolohiya ngayon para rito? Ayon sa maulat, may mga espesyal na higaan na nakakahalagang libu-libong dolyar na gumagamit ng dumadaloy na tubig upang panatilihing malami ang inyong katawan.
Ang sistemang ito ay kusang naiba ng antas ng lamig batay sa natural na ritmo ng ating katawan habang tayo ay mahimbing na natutulog sa gabi. Maraming sikat na personalidad sa internet ang lubos na nagre-rekomenda ng ganitong mamaling kagamitan. Subalit, bilang nga matatalinong mamimili, dapat nating itanong kung ito ba ay talagang kinakailangan o bahagi lamang ng kanilang promosyon. Ang toto, hindi ninyo kailangan gumastos ng malaki upang makamit ang sapat na lamig. Ang pagbubukas ng bintana o paggamit ng simpleng ventilador ay sapat na para sa marami. Balikan po natin ang usapin tungkol sa kakayahan ng magnesium na magbigay ng lakas upang hindi tayo laging pagod. Isipin po ninyo ang ating katawan bilang isang malaking makina na nangangailangan ng partikular na pera upang gumana at ang perang ito ay tinatawag na ATP. Maging ito man ay sa pag-angat ng tasa o paglalakad, ang bawat galaw natin ay ginagamitan nito at ang magnesium ang isa sa pinakamahalagang susi rito. Bukod sa paggawa ng enerhiya, ang mineral na ito ay may direktang ugnayan sa mga espesyal na bahagi ng ating utak na tinatawag na NMDA receptors. Kapanaharang ng magnesium ang rehiyon na ito, naiwasan ang labis na pagiging aktibo ng ating isipan. Kasabay nito, pinapalakas din ito ang mga kemikal na nautos sa katawan na mapahinga kaya madali tayong nakakaramdam ng matinding antok at tuluyang nakakatulo sa gabi. Isang malaking benepisyo rin nito ay ang kakayahang labanan ang tinatawag na oxidative stress o pagkasira ng maselula na lalong nagpapalala ng ating pagkapagod. Gayunpaman, laging isaisip na ang mga impormasyong ito ay gabay lamang. Kung patuloy o lumalala ang sintomas ng inyong insomnia, kailangan ninyong magpakonsulta agad sa inyong doktor upang mabigyan kayong mas angkop na lunas at tamang pagsusuri ng kalusugan. Pag-usapan naman natin ang melatonin at kung bakit tila mas mahirap makamit ang mahimbing na tulog habang tayo ay nakakaedad. Pagsapit natin sa edad na 60, ang natural na produksyon ng ating katawan sa mahalagang hormone na ito ay bumababa na ng halos 50%. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga nakatatanda ay madalas magising sa alanganing oras at nahihirapang bumalik sa pagtulog. Dahil sa kakulangan na ito, marami ang gumagamit ng suplemento bilang tulong. Kadalasan, makikita ninyo sa mga botika na ibinibenta ito sa maliliit na sukatulat ng 1 miligramo dahil sa ilang partikular na regulasyon sa kalusugan. Ngunit ayon sa mga pagsusuri, may mga individual na nangangailangan ng humigit kumulang 3 hanggang 5 miligramo upang lubusang maramdaman ang nakaka-relax na epekto nito sa gabi. May iba't ibang paraan din upang mas mabilis itong umepekto sa ating sistema. Ang ilang nga eksperto ay pinagsasama ang pagniya ng tabletas at ang paggamit ng spray sa ilalim ng dila. Sa ganitong pamamaraan, ang gamot ay hindi lamang dadaan sa ating tiyan kundi mabilis ding papasok sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng manipis na balat sa loob ng bibig. Kaya mas mabilis na mararamdaman ang pagkaantok at maayos na pahinga. Samantala, pagdating naman sa tamang painom ng magnesium, isang malaking pagkakamaling ng marami ay ang pag-inom nito kapag nakahiga no mismong oras ng ang pagtulog. Ang pinakamabisang oras upang inumin ang mineral na ito ay 1 o 2 oras bago kayo pumasok sa inyong silitulugan. Kailangan kasing sapat na oras na ating katawan upang tunawin ito ng mayos at may pamagiang na benepisyo sa ating ugat at kalamnan. Kung kayo ay umiinom ng magnesium sa araw, maaring matabi ng kaunting bahagi tulad ng 150 mg para sa gabi. Laging isisip na ang pamamaraang ito ay gabay lamang. Kung patuloy o lumalala ang sintomas ng inyong insomnia, kailangan ninyong magpakonsulta agad sa inyong doktor. Ang profesional na payo ay mahalaga upang masiguro na tamang dosis aligtas ito kasabay ng iba ninyong magamot. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-usap tungkol sa kahalagahan ng magnesium para sa mahimbing na tulog. Napansin ko sa iba nating na video na marami sa inyo ang nagbabahagi ng kanilang magagandang karanasan matapos subukan ito. Gusto ko sanang malaman kung ito ba ay nakatulong din sa inyong sariling problema sa gabi. Huwag po kayong magatubiling ibahagi ang inyong kwento upang matuto rin ang iba.
Kung nais po ninyong malaman kung aling uring magnesium ang pinakamabisa dahil may iba't ibang forma ito na nabibili sa merkado, may inihanda akong hiwalay na video na nagpapaliwanag niyan ng mas detalyado. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga makabuluhang talakayan, lalo na sa ating mga tapat na miyembro na laging nandiyan upang palakasin ang ating komunidad tungo sa kalusugan. Sa pagtatapos ng ating usapan ngayon, nais kong ipaalala na ang bawat hakbang patungo sa mas magandang kalusugan ay isang personal na paglalakbay. Hindi lahat ng epektibo sa isang tao ay otomatikong magbibigay ng parehong resulta sa iba dahil magkakaiba ang pangangailangan ng ating katawan. Kaya naman, ang pagiging maingat at matiyaga sa pagpiling ang tamang solusyon para sa inyong sarili ay palaging pangunahing prioridad. Bilang huling habilin, ang lahat ng impormasyon at kaalamang ibinahagi ko sa video na ito ay nagsisilbing gabay lamang para sa inyong pangkalahatang pag-unawa. Tandaan po natin na walang katulad ang inyong katawan, kaya bago ninyo subukan ang anumang bagong pamamaraan, mangyaring kumonsulta muna ng personal sa inyong pinakakatiwalaang doktor. Hanggang sa muli nating pakikita, naway magkaroon kayong masarap na tulog.